Samantala, nasa linya natin si Dr. Alad Dampil. Siya po ay isang endocrinologist. Pag-usapan natin yung kaninang naiulat mo, Emil, tungkol sa pagtaas ng mga nagkakaroon ng kidney failure dahil sa diabetes at hypertension. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Dampil. Welcome po sa programa. Maraming salamat po sa pagbangon, Doktor. Magandang umaga po. Doktor, 42% po ang itinaas ng bilang ng mga nagkakaroon ng kidney failure dahil sa hypertension at diabetes. Ano po ang reaksyon niyo dito bilang isang endocrinologist? Hindi na po nakakagulat na tumataas yung bilang ng mga taong nagda-dialysis dahil sa kidney failure dulot ng diabetes at ng hypertension. Dahil po tumataas din ang dami ng mga taong may hypertension at diabetes. At dumadami rin po kasi unfortunately sa mga numero na to, hindi naman nakokontrol ang hypertension at diabetes. Kaya na pupunta sa mga komplikasyon gaya ng pagkasira ng bato o ng kidneys. So hindi na po nakakagulat yun. Nakakalungkot pero hindi na nakakagulat. Sa inyo pong karanasan, bakit po humahantong sa ganito? Kasi para po magkaroon ng kidney failure, ibig sabihin grabing-grabe na po yung kanilang diabetes o hypertension. Hindi lang po sa grabe, matagal pong napabayaan. Yung po kasing hypertension at diabetes, meron po mga acute complication yan. Yung halimbawa po stroke o heart attack. Pero meron po mga chronic complication o yung matagal na napabayaan kaya nadulot ng pagkasira ng mga internal organs. At isa nga po sa pinakamadalas na tamaan ay ang kidneys. Ang pagkakamali kasi ng karamihan, iniisip, lalo na ng mga Pilipino, iniisip nila na ang gamot ang nakakasira ng kidney. Baliktad po. Actually, kaya bibigay kami ng gamot dahil yung sakit po ang nakakasira sa kidney. Halimbawa na lang po yung metformin, no? Lagi pong itinitigil yan, laging sinasabi na ayaw kong uminom yan kasi nakakasira ng kidney, nakakasira ng atay. Ang hindi nila alam, kaya namin binibigay ang mga gamot na yan, dahil siya ang pumoprotekta, dahil kailangan nating pababain ng BP, kailangan nating pababain ng sugar para ma-prevent yung mga komplikasyon. At ang mga komplikasyon na yan po, kagaya ng pagkabulag or pagkasira ng ibang organs, lalo-lalo na nga ng kidneys natin. Kaya hindi ka magugulat kung pupunta ka sa isang dialysis center, pati mo lang ang kamay nila doon, ilan sa kanila ang may diabetes at hypertension, sigurado ko sa 8 sa 10 magtataas ng kamay na sila may diabetes o hypertension. Doktor, dito ko sa Pilipinas sa inyong monitoring, anong edad ho karaniwan tumatama yung hypertension tsaka yung diabetes po? Isa pa yung trend na napansin namin over the years, and I'm sure nakikita nyo rin po, na pabata ng pabata po, mga taong nagkakaroon ng diabetes at hypertension. At syempre po, naandyan na ang lifestyle problem po. Syempre, ang mga tao ngayon hindi naman gumagalaw ng katulad ng dati. Kadalasan, nakatut na lang sa kanilang mga cellphone, nakaupo, bihirang-bihira naman nag-eehersisyo. At pangalawa po, syempre yung pagkain po, nag-westernize na ang ating, makikita mo nga kung ilan ang ating mga fast food, kada kanto mayroong fast food or convenience store. Yan po ang isa sa mga nag-contribute kung bakit pabata ng pabata ang mga taong nagkakaroon ng hypertension at diabetes. At dahil kung mas bata ka nagkaroon ng hypertension at diabetes, mas matagal kang ma-expose sa mga sakit na to at sa mga potential complication. Kaya pabata din po ng pabata nagkakaroon ng komplikasyon kagaya ng kidney failure. Okay, Dr. Dampil, ito nga pong hypertension at diabetes, ito ay mga tinatawag na lifestyle diseases. Ibig sabihin, pwede itong maiwasan kung babaguhin ang pamumuhay. Malaking bagay po ang lifestyle modification, ang magkain ng tama, paggalaw ng tama or pag-eehersisyo, at kasama na rin po dyan ang pagsunod sa mga payo ng doktor, katulad ng pag-inom ng gamot. So, ang Philippine Diabetes College of Endocrinology and Diabetes ay nag-a-advocate po ng mga lahat ng yan, no? Ng pag-ehersisyo, pagkain ng tama, at pag-inom ng gamot at pagsunod sa kanilang doktor. Opo.
Opo. Oh, sa totoo lang, Dr. Cathy San Gabriel, ilang na ilang eh. Pati ako eh. Ayokong pag-uusapan yung gantong klase ng paksa eh, no? Yung magjejeta ka, nakakatakot at nakakailang para sa ating mga kababayan. Pero Dr., ganito ho, kung tawagin nila Cathy San Gabriel, it runs in the family. Nasa dugo raw ho. Yung pagiging ikaw ay hypertensive, yung diabetes ay nasa dugo mo dahil minana mo. Paano ba yun, Doktor? Ang gagawin ho namin? Opo, yun din ang isang nakakalungkot na bagay na may mga tao naman talagang hindi mo naman masasabing araw-araw na nagsa-soft drinks or araw-araw na kumakain ng bawal. Pero dahil nga sila'y may lahi, no, predisposed po talaga sila or malaki yung chance nila magkaroon ng diabetes, no. Kung nanay mo o tatay mo o parehas ay may diabetes, malakas talaga ang chance magkaroon ka. Pero at itong mga ayon naman sa pag-aaral, may mga diabetes prevention trials po, yung mga DPP na tinatawag namin, na napatunayan na with exercise and diet, naiiwasan kahit na meron kang predisposition. Pero malaking bagay din po talaga na hingin sa isang pasyente na mag-diet and exercise. Kaya kung minsan napipilitan kaming magbigay ng gamot. Mhm. Okay. Emil, kung naalala mo, Doc, meron pong inilabas na pag-aaral ang Department of Health na nagsasabi na mahigit 40% ng mga Pilipino ay obese o mataas yung timbang kesa sa normal. Ito po ba ay isang contributing factor din kaya tumataas yung bilang ng mga nagkakadiabetes na nauuwi sa kidney failure? Napakanyang bagay po nung obesity or excess na taba, sobrang taba, sa development ng diabetes. Katunayan nga po, kung ikaw ay may excess na taba or ikaw ay may obesity, isa sa pinakamabisang paraan para maiwasan or kahit nga may diabetes ka, nare-reverse po ang type 2 diabetes kung ikaw ay magkakaroon ng pagkakataon na tanggalin ang excess na taba or magpapayat ng kung depende kung gaano kabigat, kung matatanggal mo ang excess na about 15 hanggang 20% ng iyong excess na taba, pwede mong ma-reverse. At definitely, kung wala ka pang diabetes, pwede mong ma-prevent ang diabetes. Yung po nga kanina nabanggit nyo po yung compliance sa pag-inom ng gamot, kasi sabi nyo po yung iba hindi umiinom ng gamot dahil akala nila yun yung magiging dahilan. Yun ang sumisira sa bato. Kanilang pagkasira ng kidney o bato, yun ang tawag natin mga Pilipino. So ito po ay sabi nyo nga hindi totoo, pero ito napapansin nyo sa maraming pasyente na meron ng diabetes at hypertension? Sa araw-araw po na pag-usap ko sa mga pasyente, hindi po mawawala ang pasyenteng tumigil ang gamot dahil natakot na masira ang kidney. Lagi po may ganyan eh. Ito po ay pangkaraniwang misperception or maling paniniwala ng mga Filipino patients dahil ang lagi nilang iniisip nga na ang mga gamot, lalo na metformin, lalong-lalo na ang metformin na isang napakabisang gamot sa diabetes, ay nagdudulot ng pagkasira ng Opo. Doktor, opo. Go ahead, sir. Opo. Nakakalungkot pa at nagpapahirap sa mga buhay namin mga doktor, itong internet, itong Facebook, itong social media, na dumadagdag pa maraming mga kung ano-anong fake news na kung mapapansin mo, sinisiraan ang diabetes o iba pang gamot para lamang may mga kumpanya kasi na nagpo-promote ng mga supplement at hindi mo pa nga masabi kung FDA approved, sisiraan ng diabetes, i-fake ang mga kagaya ni na Dr. Willie Ong. May mga fake news dyan na sinasabi ni Willie Ong daw na nakakasira ang kidney. So, isa pa namin kalaban ang social media at ang fake news na nagsasabing nakakasira ang mga gamot, lalo-lalo na ang metformin sa bato. Okay. Doktor, isa pa, Cathy San Gabriel, may naririnig kang ganito, madalas, tiyak. Ang lalakas tumibog nung ilan sa ating mga kababayan, pero okay lang, nag-exercise naman ako eh. Tama ko ba yun? Yung mga only rice, Dok? Kung humigop po ng sabaw ng bulalo, ganun na lamang. Sumasama ko ba sa pawis yan, Doktor? Pakituruan nyo nga ho kami. Okay. Alam mo, talaga namang ina-advocate namin. Matutuwa ako sa pasyenteng exercise. Kung makukuha talaga exercise, bakit hindi? May mga pasyente ko lagi yung sinasabi,
wala akong mas masayang gawin kundi ang tanggalin ang gamot mo kung mag-exercise ka, kung kakayahin na exercise, bakit hindi? Totoo naman po malaking contribution ang pag-exercise. May mga pasyente po kung walang gamot. Ang gamot nila ay exercise at diet. Pero hindi po kasi ang sinasabi nila, you cannot out-exercise a bad diet or hindi mo kayang baliktarin ang lahat ng masamang dulot ng pangit na pagkain sa pag-ehersisyo. Araw-arawin mo ang pagkain ng masama. Kahit anong exercise ang gawin mo, hindi yan sapat, magiging sapat unless na lang wala ka na ginawa, kundi mag-exercise maghapon. At wala naman pong ganon na tao na kakayahin na 8 hours a day ay mag-exercise. Ang recommendation lang po namin, kung kayo ay may diabetes, para ma-help makontrol at ma-prevent ang complication ng diabetes, ay mag-exercise na minimum po ng 30 minutes at least every other day with no 2 days o walang 2 araw na magkasunod na hindi ka nag-exercise. Pwede naman pong araw-araw pero ang minimum po namin, again, ay 30 minutes ng moderate intensity or katamtamang bigat ng ehersisyo gaya ng mild jogging, walking upstairs or kada ikalawang araw. Okay, galaw-galaw nga, di ba? Oo. Para hindi pumanaw. O mga kapuso, mamaya pa yung Pinoy MD sa Double B 7:30 pa. Pero ang dami natin Pero natutunan kasi kay nasa Doktor. balita kasi to, kaya kailangan nating tutukan. At para ito sa ating mga kapuso. Para sa atin pati, Kati San Gabriel. Maraming salamat po sa inyo, Doc. Have a blessed weekend, Doktor. Maraming salamat po. Salamat po sa opportunity na mag-educate ng patient. Yes, sir. Mga kapuso, atin po nakapanayam, Dr. Alan Dampil, isang endocrinologist.